si Satanas at si Kumar. Diba? Naalala niyo yun, binabalik ko kayo sa issue na yon. Ano sabi ni Senator Robin Padilla? Ay ma'am, kasi mahirap po. Kasi, parang ang indirectly, ang konteksto ng kanyang sinabi, kasi ang presidente ay si Bangag. Kaya hindi maipatawag si Lisa Satanas at itong si Marcos Jr. na sangkot doon sa pulboronic na sinumpa ang salaysay ni Agent Morales. So my point here, darling, ando doon si Senator Bato sa PDEA Leaks, ando doon si Robin Padilla, ando doon si Senator Bongo. Hindi na ipatawag si Bangag at si Lisa Satanas na doon sila ay binanggit. Diba? Sila yung... Okay mga kababayan, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang pagkising sa umaga? Ito ang mga mainit na revelasyon ni Madam Maharlika tungkol dito kay Bangag at Butod umano. Panoorin natin ito ang video. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. Maraming salamat. Ito, panoorin natin. Huwag na natin patagalin ito, mga kababayan natin. Si Madam Maharlika ay nag-iisa lang ito. Maharlika ng bayan. Pinaka-importanting mga bangag na kailangan malaman ng tao. Kaya para sa akin, hindi, kumbaga, of course, magdidiwang, di ba? Dahil nakapasok silang tatlo. Hindi sila game changer. Kasi they're already there. Nakidnap ang Pangulong Duterte. They're already there, pero hindi na ipatawag si Bangag. Hindi na ipatawag si Lisa Satanas. Lisa Satanas. Butod. So, we need sana more people, more senators na mayroong paninindigan, mayroong laman ng utak para ipaglaban ang inyong karapatan. Dapat mga ganun. Takot sa mga bangag na hindi kayang, na walang person vested interest or whatever. Kasi the moment, hindi natin alam kung anong plano ng mga bangag kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Katulad kung si Pangulong Duterte ay Pangulo, ay nadagit nila. Nakita nila papunta sa dahig. Ano ang assurance natin na hindi makita? Ano ba kaya ang mga senator? Tama. So sa akin, kaya hindi dinaya yan, di ba? Hindi yan pinrogram or whatever, based doon sa evidence na ipinangita ni Attorney Glenn Chong. Kasi, eto lang to, akin lang to. Maybe mali ako. Mag-agree kayo or hindi. Siguro sa Lisa Satanas, wag yun nang dayain niyang si Bongo at saka si Bato. Wala naman yan. Nakita niyo, hindi nga ako pinatawag. Kunyari ako si Lisa Satanas, hindi nga tayo pinatawag, hindi nila kaya. Hayaan mo na yan sila. Ito na lang yung wag nating papasukin. Ito yung may angking galing. O si Marcoleta, hindi natin pwede dayain yan. Malalagot tayo sa INC. Rodriguez. Dinaya nila si mali ako dahil nobody's perfect. Pero yan ang nakikita ko based sa result na ibinigay sa atin. Di ba? Tama. O, ano pa gagawin? Wak-wak isa ko. Sinabalalin ngayon. Yun. Ang yayo ng mga Duterte 10 Nanalo tayo, majority sa OFW. Yun po ay representation na yun. Alam niyo mga kababayan, iba na talaga ngayon, no? Ay talagang wala na talaga. Garapala na ang dayaan sa eleksyon ngayon. Yan ay talagang mayroong dayaan yan. Biruin mo, si Senator Bongo ay umabot ng 26 million. Tapos, biglang nabawasan ng 5 million. Nasaan napunta yung 5 million? Di ba? Tumaas tapos bumaba. Di ba? Halatang halata na booking itong humilik. Dapat talaga ay manual counting, di ba? Tuloy natin panoorin si Madam Maharlika tungkol din ito sa dayaan. You guys, sinuportahan nyo ang Pangulong Duterte ng bonggang-bongga. Ano na sabihin ng ni Lisa Satanas? Ay, si Senator Bato, iiyak lang yan doon eh. I'm not saying this negatively, pero yun yung nakikita natin. Di ba? Ito yung nakikita natin. Kaya tayo galit na galit. Di ba? Noong PDEA Leaks, si Kumar hanggang ngayon di pa pinapatawag. Nasaan na kaya yung Kumar?
nagsuot-suot nung nang nasa hotel. Alam niyo na yun, di ba? So, ang nakikita ko dito, hindi nga siya talaga threat. Kasi kung during their term, yung term nila, which andyan pa rin sila, wala naman yan. O, kita mo, hindi nga natin na, sasabihin lang yan ni Lisa Tanas at ni Bangat, o, kita mo ha, habang kinikidnap natin si Pidots, kunyari, tawag nila, si Duterte, o, tignan mo, si Bongo, nakapasok ba? Hindi nga natin napapasok. Even na si Inday Sara, di ba? So, na natin yung mga yan. Huwag na natin galawin. Ito yung analysis ko lang. Huwag na natin galawin yung, distrong ka rin yung boto, ha? Huwag na natin, wala namang silbihan sa atin, eh. Kayang-kaya natin lisuin yan, parang tando-tando. Akin lang to. Kaya, sabi ko nga ganun sa inyo, the game changer here is Marcoleta. Silang Bino, sana. Kasi alam niyo mga kababayan, ngayon pa lang nga, 2025 ay malaki na dayaan. Mas lalo pa kaya sa 2028, di ba? Nagawa na nga nila. Dapat ngayon, dapat talaga mapigilan na itong dayaan para pagdating sa 2028, malinis na. Tama ang sinasabi ng iba dyan. Dapat linisin ang Pilipinas. Yung pangako ni Pastor Kibuloy sana. Kaya lang, ang pangako ni Pastor Kibuloy ay hindi natuloy dahil yun nga, hindi nakalusot itong plataforma ni Pastor Kibuloy. Linisin sana niya ang Pilipinas. Tuloy natin panoorin si Madam Maharlika. You know, we have to accept the fact, mga kababayan, na kung pwede lang talaga, dapat ang mga senador natin may alam sa batas. Tama. May alam, may mga abogado talaga dapat. Hindi na pwede yung may alam ka pero magnanakaw ka, bangag ka. May alam sa batas, kayang ipaglaban ang bayan, kaya what do you call it, ng under pressure pagdating sa debatehan. Kasi kung ako nandiyan, kahit hindi ako abogado, parang but syempre, kasi bago ka deliberate dyan, you have to be prepared as a congressman or as a senator to fight for the people, not for your own interest. Kaya Marcoleta, you're the best, darling. Ayos din yan. Marcoleta, congratulations. Baka naman, magpa-burger ka naman, sabi ni, nabasa ko si Sas. Okay. So, congratulations sa Duterte Youth and buti na lang si Congressman Marcoleta ay nakalusot, di ba? Maano din ito kasi abogado, magaling na abogado, matapang. May panglaban na rin ang PDP dyan sa Senado. You know? Pero kailangan din titignan ito. Kung ano ba talaga ang talagang totoong result. Hindi, kasi ang problema kasi sa atin, sa inyo dyan, sa Pilipinas, ay hindi na, okay na, tapos na election. Okay? Sayang yan. Tapos na, wala tayong magagawa. Yun na yung nangyari. We have to accept the fact. Pero nakakalimutan nyo ipaglaban yung tama. Naikalimutan nyo ipaglaban na bilangin ang inyong boto. Sana manindigan kayo. Kahit tapos na ma-proclaim niya mga yan. Dapat talaga tayong mga Pilipino yung natalo kung sa isip nila ay nadaya sila, dapat manindigan sila kasi ganito na lang talaga ang ating bansang Pilipinas, dadaya sila kasi hindi tayong kumilos sa mga Pilipino, hinayaan lang natin dayain. Di ba? Nagpapago din yan ang mga politiko nga nangambas, nangampanya, pero dayain lang pala. Samantala, ang hindi lumabas sa survey, yun ang lumusot, katulad ni Bam Aquino, ni Kiko Pangilinan. Hindi yan lumabas sa survey dahil kulilat na yun. Ngayon, nag-number 1 na number 2, si Bam Aquino, di ba? Tuloy natin panoorin ito si Madam Maharlika. Para makita natin ilang milyon kung nagkaroon man ng dayaan ng pre-program, kasi nga nakita, nagkaroon talaga ng program, yung pinresent naming ebidensya ni Atty. Blanco, sino ang mga binawasan nilang boto? Ayun. Hindi po pwede na, sige, talo na ako, hayaan mo na. We have to fight for what is right. Bilangin natin, ilan ang boto na nakuha natin, nakuha ko, kunwari ako, para malaman ka, 1 million na pala nakuha ko, then I'll be happy. Thank you to my 1 million na nagtiwala sa akin. Tama. Diba? Yes, marami nalulungkot.
Attorney Vic is Attorney Vic. Whistleblower. Di ba? Dito pa lang eh. Sa kanyang book. Alam niyo mga kababayan, si Atty. Vic Rodriguez nakapanghinayang din, no? At matapang sana ito si Atty. Vic. Kaya lang, hindi natin alam kung nadaya ba ito. Diba? Kasi parang nadaya talaga din ito. Kasi biruin mo, sila PDP laban, ilan nang nangunguna, pero yung ibang PDP laban ay kulilat doon sa number. Dapat kahit ano man lang, magkalapit sila, hindi magkalayo. Kasi di ba? Straight sila eh. Minuto sila ng taong bayan, straight. Mas lalo na sa Mindanao. Solid Duterte yun. O pa, tuloy natin panoorin. Si Madam Hinayaan niya na yung buhay niya dito nung kanyang inano eh. So anyway, so wala tayong, sa ngayon, okay, sa ngayon, dahil hindi pa rin naman tapos ang mga bilangan dyan, pero nakikita nyo talaga na may discrepancy mga palangga. So we have to, kailangan talagang tignan. So, yes. So, yung mga kababayan, dapat talaga kailangan tingnan kung ano ba talaga ang sagot dito sa Comelec tungkol sa issue ng dayaan. Dito lang ang aking reaction ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe. Maraming salamat sa iyo lahat.